Ka-Express, ginulat na naman tayo ng isang future superstar. Habang lahat ng mga mata ay nakatutok kina Victor Wembanyama at Shai Gilgeous-Alexander sa napakahalagang Game 6 ng Western Conference Finals, may isang pangalan na biglang sumabog at nagpaalala sa buong NBA kung bakit siya ang isa sa pinaka-hype rookies ng kanyang generation, si Dylan Harper. Sa isang do-or-die situation para sa San Antonio Spurs, hindi nag-atubiling sumabak ang 20-year-old guard matapos ang ilang laro na medyo tahimik dahil sa iniindang adductor injury. Marami ang nag-isip na baka hindi pa siya 100%. Marami rin ang nagsabing baka masyado pang maaga para sa kanya sa ganitong kalaking entablado. Pero ibang Dylan Harper ang lumabas sa Game 6. Sa loob lamang ng 22 minutes mula sa bench, nagtala siya ng 18 points, 6 rebounds and 4 assists habang tumira ng pinaka-efficient na 6 out of 9 shooting and 2 out of 3 mula sa 3-point line. Isa siya sa pinakamalaking dahilan kung bakit dinurog ng Spurs ang Oklahoma City Thunder 118-91 para buhayin ang kanilang season at tuliting magkaroon ng winner-take-all Game 7. At mas nakakagulat pa rito, nangyari ito matapos ang 3 sunod-sunod na laro kung saan bumagsak ang kanyang scoring dahil sa injury concerns. Pero sa pinakamahalagang laban ng season, bumalik ang kanyang kumpiyansa, aggressiveness at pagiging clutch. At ngayon ang tanong ng buong NBA world, eto na ba ang simula ng pagiging susunod na superstar ni Dylan Harper? Kung may isang bagay na gustong-gusto ng mga NBA fans, yun ay ang manood ng isang batang malalaro na biglang sumabog sa pinakamalaking stage. At eksakto, yun ang ginawa ni Dylan Harper. Hindi naging madali ang kanyang playoff journey ngayong season. Sa katunayan, nagsimula ng mag-alala ang maraming Spurs fans nang magkaroon siya ng injury sa Western Conference Finals laban sa OKC. Nakita pa siyang lumabas ng laro matapos hawakan ang kanyang hita noong Game 2, bagay na agad nagdulot ng pangamba ng buong San Antonio fanbase. Mula noon, kapansin-pansing bumagal ang kanyang production. Sa 3 sunod-sunod na laro bago ang Game 6, halos 6 na points lamang ang kanyang average. Malayo yon sa pinakita niyang antas nung mas maagang bahagi ng playoffs kung saan nakapag-post pa siya ng napakalupit na 24 points, 11 rebounds, 6 assists, and 7 steals sa Game 1 laban sa Thunder. Dahil dito, nagsimulang magtanong ang mga analyst, lumabas na ba ang epekto ng injury? Handa na ba siya para sa pressure ng conference finals? Pero ayon sa mga ulat mula sa San Antonio, hindi nawala ng tiwala ang coaching staff. Patuloy siyang kinausap ni na head coach Mitch Johnson at maging ng Spurs legend na si Greg Popovich upang maibalik ang kanyang kumpiyansa. Hindi nila hinayaang mawalan ng paniniwala ang kanilang batang guard. At nang dumating ang elimination game, doon nakita ang resulta, mula sa unang minuto pa lamang, kitang-kita ang kakaibang energy ni Harper. Mas agresibo siyang matake, mas mabilis ang kanyang decision-making, mas kumpiyansa ang kanyang katawan. Sa bawat pagkakataong nabibigyan siya ng bola, may misyon siyang patunayan sa buong NBA na hindi siya ordinaryong rookie. Habang nakatutok ang depensa kay Wemby at sa iba pang Spurs scorers, tahimik na sumira sa depensa si Harper. Nakahanap siya ng mga drive lane, tumira ng mahalagang free, kumuha ng rebounds laban sa mas matatangkad na kalaban, at gumawa ng plays para sa kanyang teammates. At ang resulta, isa siya sa naging pinakamalaking spark plug ng Spurs bench. At habang lumalaki ang lamang ng San Antonio, lalong lumalakas ang sigaw ng mga fans sa arena dahil alam nilang may bagong bituin na unti-unting sumisikat sa harap mismo ng kanilang mga mata. Hindi lang ito simpleng magandang laro, isa itong pahayag na sa mensahe sa buong NBA na si Dylan Harper ay hindi lang future star, posibleng isa siyang future franchise superstar ng San Antonio Spurs. Pero ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng lahat ng ito ay hindi ang kanyang 18 points, hindi ang kanyang 6 rebounds, at hindi ang kanyang 4 assists. Ang tunay na dahilan kung bakit nagsimulang mag-usap ang buong NBA tungkol kay Dylan Harper ay dahil sa paraan kung paano niya nakuha ang mga numerong yon. Sa playoff basketball, lalo na sa conference finals, hindi sapat ang simpleng pag-score. Kailangan mong gumawa ng tamang desisyon, kailangan mong basahin ang depensa, kailangan mong manatiling kalmado kahit napakalaki na ng pressure. At dito nagsimulang makita ng maraming analyst kung bakit napakataas ng tingin ng Spurs organization kay Harper.
At habang nakatutok ang Oklahoma City Thunder sa pagpigil kina Victor Wembanyama at iba pang pangunahing scorer ng San Antonio Spurs, sinamantala ni Harper ang bawat maliit na pagkakamali ng depensa. Kapag masyadong nag-collapse ang depensa, agad siyang nagpapasa. Kapag may puwang sa gitna, agad siyang matake. At kapag may pagkakataon mula sa labas, hindi siya nag-aalinlangang tumira. Yan ang basketball IQ na hindi basta-basta natutunan. Yan ang klase ng instinct na karaniwang makikita sa mga elite guards ng NBA. At habang tumatagal ang saya, mas lalong lumalabas ang isang napakahalagang katotohanan. Hindi lang scorer si Dylan Harper, isa siyang complete guard. May kakayahang gumawa ng plays para sa iba, may kakayahang kontrolin ang tempo ng laro, at higit sa lahat, may kakayahang mag-perform kapag pinakamahalaga na. Maraming rookie ang maganda ang regular season, maraming rookie ang nakakagawa ng highlights, pero kakaunti lamang ang kayang magpakita ng composure sa harap ng pressure ng conference finals. Kaya naman, matapos ang Game 6, maraming Spurs fans ang nagsimulang magkumpara sa kanya sa ilan sa pinakamagaling na guards na dumaan sa franchise. Hindi dahil pareho sila ng laro, kundi dahil pareho silang may isang bagay na hindi nasusukat sa statistics, ang tinatawag na winning presence. Kapag nasa loob siya ng court, mas organisado ang opensa, mas mabilis gumalaw ang bola, mas mataas ang kumpiyansa ng buong kupunan. At yun ang mga bagay na hindi agad nakikita sa box score. Samantala, habang lumalakas ang laro ni Dylan Harper, lalo namang nagiging delikado ang hinaharap ng San Antonio Spurs. Isipin mo, meron na silang Victor Wembanyama na itinuturing ng marami bilang mukha ng susunod na henerasyon ng NBA. Meron silang elite young core. Meron silang isa sa pinakamahusay na player development system sa liga. At ngayon, meron pa silang rookie guard na mabilis na natutong manalo sa pinakamalaking laban. Yan ang kombinasyon na kinatatakutan ng buong kupunan. Dahil habang ang ibang contenders ay tumatanda, ang Spurs ay mas lumalakas bawat laban. At dito lalo naging mahalaga ang Game 6 breakout ni Harper. Dahil ipinakita nito na hindi kailangan si Wemby lamang ang magdala ng kupunan. Kapag dumating ang panahon na doblehan ng depensa ang kanilang superstar, meron na silang isa pang batang bituin na kayang sumalo ng responsibilidad. At kung magpapatuloy ang ganitong development trajectory, posibleng mas mabilis pa sa inaasahan ang pagbabalik ng San Antonio bilang permanenteng title contender. Ngayon, nakatutok ang buong basketball world sa winner-take-all Game 7, isang laro, isang pagkakataon upang makapasok sa NBA Finals. At para kay Dylan Harper, ito na ang pinakamalaking pagsusulit ng kanyang batang karera. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.